What's up? Babalik tayo sa video na to kung saan manonood tayo ng Hello Kitty doll, babae sa loob ng Hello Kitty doll. So tignan natin to kung anong istorya nito. Ayan na to kay Claro the Third. Subscribe nyo siya, Claro the Third. So panoorin natin, tignan natin kung ano yung kwento nito. No? Babalik tayo sa Hong Kong taong May 1999. Isang araw, merong 13-year-old na pumunta sa kapulisan ng Hong Kong. Sabi niya na hinahunt daw siya ng isang babaeng tinulungang paslangin ng boyfriend niya. Siya tinawin daw yung mga pulis. Hindi sila naniwala kasi teenager lang yun na sinasabi, pakapaganginip mo lang yan. Hindi agad sila naniwala. Sabi nung bata, meron daw isang 23-year-old na babae ang tinorture habang nakagapos ng mga electrical wires. So dahil hindi nga naniniwala yung mga pulis, nahirapan siyang i-convince sila. Dahil sinasabi nga ng mga pulis, nonsense lang daw. Hanggang sa na-convince niya na, pupunta sila sa third floor flat ng Granville Road 31. At alam nyo ba kung ano yung nakita nila? Mamaya papakita ko sa inyo. So pag-usapan natin yung sinasabi niyang biktima. Yung biktima na yan, yung sinabi ng bata na tinorture, ay si Fan. Wala ako parang ano to, Japanese. Japanese ba to o ano? Baka mga Taiwanese kasi yung ganito itsura, no? Natin. Manyi. Siya yung biktima dito sa kwento natin. Inabanto siya ng pamilya niya. Bata pa lang siya. Malungkot na talaga yung kwento niya. Inabanto siya ng pamilya niya. Naging orphan siya hanggang 15 years old siya. Nung 15 years old siya, pinaalis naman siya sa bahay ang punan kasi 15 years old lang daw yung limit. Dahil doon, no, nalulung siya sa mga bisyo, ganyan-ganyan. At napilitan siya na maging isang sex worker. Importante itong kwento na to kasi ito yung may connection. Yung pagiging sex worker niya yung connection sa susunod na parte ng kwento natin. Eto, sabi, dahil daw siya tinorture kasi may utang siya na 20,000 Hong Kong dollars. Hindi ko alam kung magkano yan ngayon. Pero mukhang malaki. Isang taon din siya. Yan, comment nyo na lang kung kano yung halaga ng 20,000 Hong Kong dollars. Yun yung utang ng babae. Nawala bago sila mahanap ng pulis doon sa kaninang sinabi natin. So paano siya napunta doon sa bahay? Paano siya tinorture doon? Paano siya kinidnap? Ito yung kwento. Si Chan Manlok, pakita natin yung larawan, ay isang 34-year-old drug dealer. Kliyente niya si Fan Manyi dahil sex worker nga si Fan Manyi, di ba? Paborito raw siya. In fact, pag pumupunta daw doon, tinatanong, nasan si Fan Manyi? Siya yung laging gusto talaga. Isang araw, no, dahil nga meron ding drug addiction itong si Fan Manyi, kumupit siya ng pera dun sa wallet ni Chan Manlok. Ang sabi, no, iba-iba kasi mga presyo nakikita ko, pero ang sabi, 4,000 Hong Kong dollars. Lagyan natin kung magkano yan ngayon. So ito si Chan Manlok. 26,909.65 centavos. Ano? 4,000 Hong Kong dollars. Yan yung ano, halaga niya. Yung 4,000, 26,909.65 cents. Yan yun. No, na-realize na kinuhaan siya ng pera. Mafia kasi to, mga ganon. At dahil dyan, nagalit siya. At syempre, di ba, sabi nila, huwag mo itong papagain yung mga mafia, mga gang. Dahil doon dinagdagan ng 10,000 Hong Kong dollars pa yung utang sa kanya. Sinoli naman, ito ni Fan Manyi yung pera dahil siguro natakot din siya. Nakakatakot naman talaga makabangga ng mga ganyan mga tao. Pero hindi niya mabigay yung extra. So sabi niya, baka pwede pa akong humingi ng oras sa inyo kasi hindi ko kayang ibigay yung hinihingi yung extra sa akin. Interest ba akong baga? So naghintay itong mga mafia na to, sila Chan Manlok, hanggang sa hindi niya na natiis dahil wala naman ibabayad sa kanya eh. Dahil doon, pinakidnap niya si Fan Manyi
Manyi sa tatlong mga tao. Si Long Sik-cho, 27 years old, Long Wailun, 21, at si Afong. Sabi ginugroom daw ito. I think biktima rin itong si Afong na 14 years old. Sa tingin ko ito yung girlfriend nung nagsumbong kanina sa pulis. Hindi ko ma-confirm pero feeling ko siya yon. Wala kasi ako makitang detalye online. Pero dahil siya yung pinakabata at 13 din yung kaninang babae, di ba? Feeling ko siya yun. So yun na, kinidnap nila si Fan Manyi. Dinala nila dun sa kaninang, yung inumpisa natin itong video na to sa Granville Road 31. Doon nila dinala. Ang sabi, kinulong daw nila ng 1 month. At nung una, sinubukan lang daw ibugaw, no, para makuha yung pera. Kasi nga, di ba, may utang siyang 10,000 Hong Kong dollars. Pero, dun sa pagkakakulong niya na yan, dun nangyari yung mga nakakatakot at hindi makataong bagay na ginawa kay Fan Manyi. Torture. So balik tayo sa kwento nung babaeng bata na nagsumbong. Di ba sabi niya, tinorture po itong 23-year-old na babaeng ito. Ito yung nangyari. Sabi nung pinakabatang kidnapper, pinaghahampas daw nila ng mga metal bar, mga kitchen utensils, mga pyesa ng mga furnitures. Hindi ko alam kung bakit kailangan din ng bugbugin, no? Minsan, binilitin pa raw nila pati warik, tapos ginagawang punching bag. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko pa naman favorite siya na kliyente, di ba? Paano nila nagagawa yun? Tapos ito pa ha, sobrang sadista rin kasi talaga sila. Yung mga sugat ba, nilalagyan doon ng mga spices, siguro mga sili, tapos pinapatakan siya ng kandila. Sabi nila sa legs daw madalas ginagawa itong mga to para hindi makatakbo. Doon nila talaga. Pero tingin ko guys, sa babae, pag ganyan mga torture, siguro talagang bibigay ka agad yung katawan, no? Kasi kung sa atin, kung patakan lang tayo ng kandila, ampas-ampas kakayanin pa eh. Pero sa babae siguro hindi na no? Malamang namatay ito bago sinilid dun sa Hello Kitty. So, panoorin natin. Nilalagyan ng mga damage ba para hindi rin siguro makatakas. Eto pa, bukod sa mga pananakit na physical na yan, nire-rape din nila. At pinapakain ng ihi at tae. Hindi ko alam kung paano nangyari yun, no? Akala mo yun yung pinakamalala. Ito pa, pinipilit nila daw, no, na habang ginagawa nila itong pang-torture, kailangan gumiti ka, Fan Manyi, kailangan nakangiti ka na para bang ine-enjoy mo. Tinatry ni Fan Manyi, pero hindi niya talaga kaya at dahil hindi niya ginagawa, lalo lang nabubuisit itong mga kidnappers, lalo lang siyang sinasaktan. Lalo siyang pinaparusahan. Napakagago nitong mga to talaga. Isa sa mga pinakamalalang kidnapping nakita ko, isa sa pinakamalalang murders, kidnapping. Diyos ko dahil, di ba? Isang araw, umalis tong mga tong mga taong to, mga kidnapper, lumabas sila. Pero sa pag-alis nila yan, at dahil na rin sa napakaraming ginawa nilang kagaguhan kay Fan Manyi, namatay si Fan Manyi habang wala sila. So tinago nila yan. Walang nakaalam. For some time, walang nakaalam hanggang nagsumbong nga itong babae, di ba? Although walang maganda sa kwento na to, ang maganda, naparusahan naman sila. Matapos yung trial, dahil na rin nagsumbong yung bata, siguro hindi kaya nung niya talaga, no? Hindi kaya nung konsensya niya, kaya nagsumbong siya. Yung sinasabi niyang hinahant siya, na para bang nakakakita siguro siya ng mga multo kahit wala naman dun yung konsensya niya, binabagabag siguro talaga siya. Pinatawan yung tatlo ng manslaughter. Balik tayo sa kwento. Ito yung nakaka-stress at kung bakit ganito rin yung title ng ating video ngayon. Naalala nyo kanina, di ba? Pumunta tayo sa pinimbestigahan na lugar. Napag-alaman na pinagtsatsak-tsak pala nila itong si Fan Manyi. Kawawa naman hanggang sa pagkamatay pinaparusahan pa rin nila. At nahanap ng mga kapulisan si Fan Manyi sa pinaka hindi inaasahan na lugar. Saan yan? Tinapon naman nila yung mga pinagtsatsak-tsak na katawan. Pero yung bungo nandito sa manika na Hello Kitty na to. Hindi mo iisipin, di ba? Diyos ko, dahil ang hindi ko lang alam, bakit kailangan pa nilang iiwan yung bungo? Di sana tinapon na lang din nila, di ba? Para hindi, kung ikaw yung killer, bakit ka mag-iiwan ng ebidensya, di ba? Medyo rin talaga eh. May something din siguro sa kanila kung bakit iniwan nila yung, hindi ko alam. Sinesearch ko kung bakit walang nakalagay, kung bakit iniwan pa nila yung bungo. Diyos ko, dahil. So, para tapusin natin yung video na to ngayong araw, no? Kayo yung tatanungin ko, kung pagto-torturein din ba kayo ng ganito, sa tingin nyo kakayanin nyo ba? Kasi kung ako parang hindi.
Para mas gugustuhin ko na lang na mamatay kaysa maranasan yung mga bagay na Same tayo, boss. Same tayo. Torturing ka ata. Siguro daw, makakuha ka ng ano, saksakin mo lang yung sarili mo. Para isa na lang. naranasan ni Fan Manny. Kawawa naman siya. Simula pagkabata niya na hindi na okay yung kanyang buhay, napahirapan talaga siya. Nakakalungkot. O, diba? Naano rin ako, nabigatan din ako sa kwento natin today. Bago natin tapusin tong video na to, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. At para tapusin natin to, papakita ko ang larawan sa inyo ng mermaid na Hello Kitty. At titigan nyo maigi. Gusto kong imagine ninyo kung ano yung itsura nung nasa loob. So yun lamang po, ito si Clado the Third, nagpapaalam. Yo, nice. Magaling magkwento. So subscribe nyo siya, si Claro the Third, para sa mga video na ano, gusto nyo pa mapaload na iba. Marami siyang video eh. Siguro sa mga next video, papanoorin ko pa yung iba. So dito muna tayo guys. Thank you.